Magandang araw mga bata. Isang araw na naman upang tayo matuto. Handa ka na ba? Ngayon, ating pag-aralan, bawat karapatan may katumbas na tungkulin. Sa nagdaang aralin ay ating tinalakay ang mga karapatan ng mga taong itinataguyod ng komunidad sa pamagitan ng pagbibigay ng serbisyo o paglilingkod. Ang pagkakaroon ng karapatan ay hindi nangangahulugan na maaari nang gawin ng isang tao ang lahat ng kanyang naisin. Mahalagang isipin sa pagsasagawa ng mga ito ang kabutihan ng kapwa at maging ang mga batas at tuntuning ipinatutupad sa komunidad na dapat sundin. Sa mga tuntunin ay nakapaloob ang ating mga tungkulin o mga dapat isagawa bilang kasapi ng pamayanan. Muli, tandaan na ang tungkulin ay mga bagay na dapat isagawa bilang kasapi ng pamayanan. Ano nga ba ang ating mga tungkulin? Una, igalang ang bandila o watawat ng Pilipinas. Ang watawat ay sumasagisag sa bansang Pilipinas at sa mga tao mamamayan nito. Sumisimbolo rin ito sa ating pagiging malaya. Tungkulin nating igalang at pahalagahan ito. Hindi natin ito dapat gamitin bilang kasuotan o kaya naman ay gawing costume sa mga paligsahan. Ang watawat na ginagamit sa mga paaralan o mga tanggapan na sira-sira o lumang-luma ay dapat na agad mapalitan. Ano pa ang ating mga tungkulin? Narito ang pangalawa. Tungkulin natin na igalang ang karapatan ng ibang tao. Tungkulin ng bawat tao ang igalang ang karapatan ng kanyang kapwa. Maipapakita ito sa pamagitan ng pagkilala na ang bawat tao ay may pantay-pantay na paningin ng Diyos at maging sa harap ng batas. Ano man ang kasarian, kulay at katayuan sa buhay ay mahalagang maipakita ang pagpapahalaga sa kapwa. Pangatlo, maging kapaki-pakinabang sa komunidad. Ang bawat isa ay may tungkuling dapat gampanan sa pamayanan. Mahalaga na magawa natin ang ating mga tungkulin upang tayo ay maging produktibo o maging kapaki-pakinabang. Halimbawa, tungkulin ng batang tulad mo na mag-aral ng mabuti para malinang ang inyong mga kaalaman at kasanayan. Pang-apat, tungkulin natin na sundin ang mga batas at tuntunin. Ang lahat ng mga batas o alintutunin ay mababaliwala kung ito ay hindi pahahalagahan at susundin. Tungkulin ng bawat isa na sumunod ng maluwag sa loob sa lahat ng mga tuntuning itinakda para sa ikabubuti ng lahat. Narito ang ilan sa mga tuntunin na dapat sundin ng bawat kasapi ng komunidad. Una, itapon ang basura sa tamang lalagyan. Pangalawa, gamitin ng maayos ang mga pampublikong lugar tulad ng palikuran, parke, museo at silid-aklatan. Pangatlo, maglaro lamang sa palaruan, huwag maglaro sa kaling dinaraanan ng sasakyan. Pang-apat, sumunod sa batas trapiko. At panlima, huwag dumihan ang pader. At pag-anim, huwag hayaang gumala ang mga taaso at pusa o mga hayop. Bigyan sila ng maayos na kulungan o tirahan. Yun lamang ang ating maiksing aralin. Ating munang sagutin ang ilan sa mga katanungan. Maisilang at magkaroon ng pangalan. Ito ba ay isang karapatan o tungkulin? Ang tamang sagot ay, ito ay karapatan. Pangalawa, igalang ang bandila o watawat ng Pilipinas. Karapatan o tungkulin? Ito ay tungkulin. Pangatlo, sumunod sa mga batas trapiko. Karapatan o tungkulin? Ang tamang sagot ay tungkulin. Pang-apat, maglibang at makapaglaro sa komunidad. Karapatan o tungkulin? Ito ay karapatan. At panlima, mag-aral ng mabuti sa paaralan. Karapatan o tungkulin? Ang tamang sagot ay tungkulin. Pang-anim, gamitin ng maayos ang pampublikong lugar. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama.
Pampito, itapon ang basura kahit saan. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Pangwalo, huwag hayaang gumala ang mga hayop. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Pangsyam, maglaro sa kalyeng dinadaanan ng sasakyan. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. At panghuli, panatilihing malinis ang kapaligiran. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Hanggang dito na lamang ang ating aralin. Bawat karapatan ay may katumbas na tungkulin. Hanggang sa muli, paalam!